wala nang recovery. Kasi pag 2025, tapos ano uli si Natariela ng anti-China nila, 2026 babagsak uli yan. Kaya yung mga napapanggap na pro-Filipino, they don't care about the Filipino people. They only care about their money dahil malaki ang pumapasok na pera sa pagiging anti-China. Kaya magiging anti-China na rin ako. True. Sabi niya, I get it, Bongbong is not the best leader, but Inday Sara is not the answer, ganyan-ganyan. Let's just love the Philippines, kinemi, ganyan-ganyan. Inday Sara is the answer because the Constitution said so. Sabi ng Constitution, pagka magre-resign ng presidente, ang papalit vice president. Tatanungin ko na lang yung nagsasabi niyan. Ang tourism industry sa Pilipinas ay bagsak. Alam niyo kung bakit bumagsak? Dahil sa anti-China sentiment ninyo. Ang number one tourist customer ng lahat ng bansa sa buong mundo ay Chinese. Ngayon, tanungin niyo nga ang mga sarili ninyo, who is the answer to revive the tourism industry in the Philippines? Yan lang ang competitive na industry ang meron ng Pilipinas sa buong mundo. Answer. I want an essay writing contest. Bakit ako mahihiya? Sabihin na natin pro-China ako. O bakit? Ano ba ngayon? Tingnan mo nga itsura na mahirap na lungsod dito sa China versus Manila. O, tingnan mo nga. Bakla pinabayaan kayo dyan. So, bakit doon ako magpupuro sa mga tao? Pinababayaan yung mga tao nila. Ano ako tanga? Hello, Sasper. Naman si Sasper, papa-end live na ako sa kadarating eh. Kailan mo lang ba ako in-invite? Kanina pa, no? Alas 11. Talaga? Oo, no? Ay, oo. Akala namin tulog ka kasi nag-live ka kay Attorney Trix. Ayun. Ayun. Ano bang topic? Diba? Ano bang topic? Inaaway namin yung ang tawag dito yung pagbagsak ng tourism. Kasi wala nang tao ngayon sa Boracay at sa Bohol eh. As in empty. Empty na talaga. Sa Katiklan Airport, supposedly ito, time to para magkaroon ng quick trip kasi nga bakasyon eh, 'di ba? Undas, long weekend yan usually. Ganon. Pero wala nang masyadong turista na pupunta sa Boracay. Tapos yung Bohol, merong September 28 na video na in-upload sa TikTok. Empty ang beach. As in empty. Walang turista. And for Bohol and Boracay to lose tourists, it's a culmination of the smaller fuck up leading to the monumental fuck up. Di ba? Paano mo mauubos ang turista pupunta sa... Sinasabi ko na sa inyo that Philippine tourism industry will collapse. Unless there is... Well, I see it's hopeless. It will collapse. It is a ticking time bomb. Babalik tayo sa mga kinumpit ko na nga, di ba? Ang pinaka-optimistic na recovery is 2030. Yung same level. Same level lang yan eh, di ba? Not even same level, dapat 15% growth ka every year. Ang moderate is 10% growth every year, 2033 ang full recovery. 5% growth every year, 2038. So baka ano na tayo, senior citizen na tayo bago natin mabalik yung 2019 level. Tang ina yan. So, kasi 26% kang bumagsak ng 2024. So, ilan lang yung itataas mo? From 2024 to 2025. Bakla. Ano pa lang ata?
3 million pa lang, girl. Mm. So, alam mo yun, hindi niya na maibabalik yung wala nang recovery. Kasi pag 2025, tapos uli si Natariela ng anti-China nila, 2026 babagsak uli yan. Kaya yung mga napapanggap na pro-Filipino, they don't care about the Filipino people. They only care about their money dahil malaki ang pumapasok na pera sa pagiging anti-China. Kaya magiging anti-China na rin ako. True. Naabangan ko ngayon, sasabi nila, naku, bayad ng China. Hanggang ngayon po, waiting pa rin po ako sa bayad ng China. Kahit BYD or ang tawag dito, Xiaomi, Huawei, top of the line na cellphone nila. Game. Ayan. Anyway, ang tawag dito, hindi ko makita yung comment. Meron nag-comment dito kanina. Sabi niya, I get it. Bongbong is not the best leader, but Inday Sara is not the answer. Ganyan. Let's just love the Philippines. Kinemi. Ganyan. Inday Sara is the answer because the Constitution said so. Sabi ng Constitution, pagka magre-resign ng presidente, ang papalit vice president. So it's not for you to say na hindi si Sara yung answer. Ito na lang, hindi. Tatanungin ko na lang yung nagsasabi niyan. Ang tourism industry sa Pilipinas ay bagsak. Alam niyo kung bakit bumagsak? Dahil sa anti-China sentiment ninyo. Ang number one tourist customer ng lahat ng bansa sa buong mundo ay Chinese. Ngayon, tanungin niyo nga ang mga sarili ninyo, who is the answer to revive the tourism industry in the Philippines? Yan lang ang competitive na industry ang meron ng Pilipinas sa buong mundo. Answer. I want an essay writing contest. Edi yung leader. 500. Edi yung leader na nakapag-forge ng $1 billion trade ng durian sa China. Di ba? Gusto ko. Nung mayor pa siya. Tanungin ninyo sa mga campaign. Sampal-sampalin nyo ng nota. Ang pisngi. Ganyan. Labas niyo yung nota nyo. Ganyan sa pisngi. Ganyan sa pisngi. Oy, alam mo bang bumagsak ang tourism industry dahil sa kaka-anti-China ninyo? Tapos sinabi nila, we. Tingnan nyo ang datos. Sampalin nyo. Nandiyan sa tourism, sa DOT. Tanungin nyo sa kanila, ano ang industry ng Pilipinas ang competitive? Banana? Wala na. Wala na akong mabili ditong Pilipino banana. Putang ina kayo. Nung unang dating ko dito, meron pa. Nung wala na. Hindi na ako kain kasi hindi mo masarap yung banana ng iba. Durian? Wala na rin mga bakla. Wala na rin kayo sa China. Chinese tourists? Wala na rin. O anong competitive sa inyo? Beauty pageant? Ayan, pwede pa yan. But other than that, what exactly is the most competitive industry in the Philippines na pwede ninyong isampal? Pag lumabas kayo ng Pilipinas, pwede nyo sabihin sa mga ibang, sa mga foreigners na, mas magaling ang ganitong industry namin. Bakla tourism lang yun. Capital T, tourism. Bakla kahit tsaka-tsaka pang infrastructure natin nun, bakla humahakot tayo ng turista. Kaya tanungin ninyo sa mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer sa 2028, bakla sabihin nyo sa BPO, bakla wala na rin yung BPO, hindi ka na competitive dyan. May AI na, mawawala ka na. Karamihan dyan mapapalitan na ng robot. Actually, may umakit nga sa live ko nung isang gabi. Sabi niya, alam mo Miss Joey, 8 years ako sa company, na-retrench ako because of AI. Recently lang to. Exactly. Sabi niya, feeling niya, safe na siya kasi 8 years ba naman doon sa company, di ba? 8 years. Ayun, na-retrench dahil sa AI. Wala na yan. Mawawala na yan. No? So, ang eksena, tourism industry na lang ang competitive. Kaya tourism industry, ang binubuhay niyan,
maraming Pilipino dahil ang backbone ng tourism industry sa Pilipinas, small and medium enterprise, SME. Ngayon, tanungin ninyo, yung mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer, sino ang answer para maipabalik ninyo ang Chinese tourists at mabili uli ang mga Filipino products sa China? Ngayon, kung ayaw ninyo ng Chinese tourists at ayaw nyo magbenta sa China, humanap kayo ng ganung market. Sino ang mahanap yung ganung market? Huwag kayong mag-pie in the sky dreams. Oh, yun lang yun. Oh, bagsak. Hindi na maibalik ang 2019, hindi maibabalik ang 2019 level sa panahon ni BBM at kahit first few years ng after ni BBM. Unless ang iboboto nyo sa 2028 is the answer. Ayaw nyo. O di, watch your tourism industry plunge. Watch Timor-Leste overtake you. True. Yan ang pinaka nakakahiya, no? Pag na-overtake tayo ng Timor-Leste. Ayan. Anyway, balik lang ako kay Charles well, in terms of growth, in terms of growth, na-overtake na talaga tayo ng Timor-Leste. Timor-Leste, oo. Well, malaki naman kasi yung space nila for growth kasi coming from, malaki yung space nila for growth. Pero it's embarrassing. Oh, pero yeah, it's embarrassing, Miss Joy, kasi their population is like, 2 million? Mindanao pa 22 million. Pero, alam mo yung sasabihin lang nila, kasi ang daming ganyang argument sa TikTok tapos yung reply lang nila is, gusto mo, aangkinin tayo ng China. Ganun ang nire-reply ng mga Pilipino. Pagsabihan mong ng napaka-anti-China nila and how it's affecting our industries, not just our tourism. So dapat ganun yung pushback natin, Ms. Joy. Not only are they anti-Filipino. Sobra. Yeah. Nalaso na yung utak nila. Nalaso yung sobra utak nila talaga. ng mga kakamping leaders, nila Tariela. The CIA. Paano ka angkinin? Tanungin mo, paano ka angkinin? Ipaliwanag mo nga sa akin, paano ka angkinin? Like, di una-una desirable ka ba? Para angkinin, di ba? Una-una. Bakit ka angkinin? Mataas ba ang IQ mo? Una-una. Diba, how exactly ang angkinin looks like in reality? Like, ipaliwanag ninyo. Hindi nila alam yung mga sumasagot ng ganyan. Yan yung mga troll. Kasi nga, di ba, yung general dynamics, yan ang kanilang ganap. True. Yun nga, Ms. Sass, like, yung pushback natin is to point out how much of an anti-Filipinos and how much yung impact yung poisoning nila, especially kasi this is a very much CIA narrative, 'di ba? NED CIA narrative. 'Di ba si Regine Gabato, Miss Joy, 'di ba? Yung pinopost ni na Zamboangueña na she's trying to connect the Mindanao secession sentiment as a pro-China voice sentiment daw. So naglabas siya ng list, 'di ba, kung sino daw yung mga pro-China. Andun kayo. Andun kayo. So andun basta hindi mo nakita yun? And it turns out na writer pala siya ng PCI, Philippine Center for Investigative Journalism, which is funded by NED, 'di ba? Yun ba yung pinost ni Money Go Round? Not sure, pero pinost yun ni nakalimutan ko na. Open mo nga, Ms. Joy. Nasa PCIJ. Regine Gabato. May list siya yung 5 Alam mo, yun Davao? Yung Ms. Joy, taga Zamboanga siya and she writes for Washington Post before. Hindi gusto ko lang sabihin sa kanya, ano naman ngayon kung pro-China ako? Correct. In relation. Kagalit, di ba? Ano naman? Bakit kagalit? Bakit kagalit kung pro-China ako? Bakit hindi ako magiging pro-China? 800 million of people lifted out of poverty in 40 years. Ikaw, anong na-lift mo? Bakla ang nalilift mo lang yung skirt mo. Diba? Bakit ako mahihiya? Sabihin natin pro-China ako. Bakit? Ano ba ngayon?
Tingnan mo nga itsura ng mahirap na lungsod dito sa China versus Manila. Oh, tingnan mo nga, bakla pinabayaan kayo dyan. So, bakit doon ako magpupuro sa mga taong pinababayaan yung mga tao nila? Ano ako tanga? Bakla ka ng taon. Diba? Tell me, what is the rational reason? Like, rational reason, bakit ikaw, sa'yo ako magpupuro? Tingnan mo nga itsura ng lungsod mo. Ang baho. Oh, sige nga. Like, prangkahan tayo. Ano yan? Dahil mahal. Bakla maraming, bansa natin, mahalan natin. Bakla, kaya kayo kinukurakutan. Dahil nadadaan kayo sa bansa natin, mahalin natin. Bakla, kaya walang ginagawa yung mga politiko dyan dahil dinadaan-daan lang sa mahal. No? Pero pag tinanggal mo yung mahalin natin ang bansa natin, tiningnan mo talaga yung itsura ng bansa mo dahil sa pinagagawa ng mga taong nagsasabi sa iyo na i-hate nyo ang China, maiintindihan ninyo kung gaano kayo tinatarantado ng mga tao. Di ba? Di mag-anti-China ka, problema mo na yan. Di ba? Problema mo na yan na mag-anti-China ka dahil ayaw ko mag-anti-China katulad mo, ay magagalit ka sa akin. Tarantada ka pa ng babae ka. Di ba? Yung mga ganyan, anti-China ka dahil ayaw sa'yo maki-anti-China ng iba, magagalit ka. Alam mo may tawag dyan. That's a psychiatric disorder. Tama? Di ba? Ano naman ngayon? Di ba? So? I am in good company for being pro-China. Nandyan ang Prime Minister ng Singapore. Nandyan ang Prime Minister ng Malaysia. Nandyan si Jeffrey Sachs. O ikaw, who are you with? You are with the losers. Yung nagsusulat sa Washington Post, nakabunta kami ng mga Amerika, nakita mo ba itsura ng Amerika, nakita mo ba infrastructure ng Amerika, bakla pinabayaan nila ang bansa nila. Sa sobrang yaman ng Amerika, tangina, para kang nakakita ng mayamang pamilya na puro addict ang anak. True. Punta siya doon, maayos siya. Miss Joy, you can open the list kasi it's di ba before yung may mga ganyang list sila, pero yung hunch ko, which I cannot prove now yet, pero it's a big hunch. Ito yung bagong narrative nila, di ba, na they are pivoting to neutrality kasi nakita nila with the research, di ba, na malaking percentage yung undecided neutral sa Philippines ngayon. Pero, so they're trying to get the neutral. So yung tono nitong Regine is that, you shouldn't be pro-US, but you should definitely not be pro-China, parang ganun. So, yan yung anti-China list niya. Yung may 5 list siya na sobrang. Ito. They echo Beijing claims to the West Philippine Sea. Are they hypercritical to the but never call out China? Do they swing between downplaying and exaggerating China's threat depending on what helps their narrative? Sino mga nandyan? Sino mga nakasulat dyan? Parang si Mark Lopez lang naman yung binanggit. Do they weaponize xenophobia to shut down criticism? Yung, hindi, ang tanong ko, sinong audience ng PCIJ? Hindi, ang inaano ko, sinong audience ng PCIJ? Oo, wala namang audience. Diba, sinong audience yung post niya was reposted by a lot of yung mga influencers ng Pink, yung mga sila Narciso, I cannot remember their names but the typical ones, Batong Bakal, yung mga ganun, and they are amplifying this narrative na yung kinoconnect nga nila lahat ng pro-China, pero dapat hindi kayo pro-US, pero you shouldn't be parang nagpapa-neutral yung sound nila. Hindi, sabi, hindi mo kailangan maging pro-US. Bakla PCIJ ka, pinapasweldo pa ng US government. Ito, for example, track 6 pro Duterte YouTube vloggers who portrayed US military exercise in the Philippines as provocative. Lawyer Ahmed Paglinawan, Trixie Cruz Angeles. Bakit wala ako dyan? I hate them. Ay, nagkakampukan. Sabi mo, binabanggit pala sila per perhaps the biggest indicator, Tio Moreno.
Okay. Grabe yung list niya, yung Wala naman. simplified list niya dun sa PCIJ na Facebook. Kasi red flag daw eh. So the commenters are like, kung if you comment something to counter yung nila, post nila, yung commenter lang, sinisimplify lang nila na, oh, red flag oh. So it's McCarthyism to next level. Mini-witch hunt na tayo. Mini-witch hunt na tayo. Philstar investigation, for example, ano tong investigation? Fear, blame, and destruction, how vloggers echo China line on West Philippine Sea. Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Travelers, who amplified defeatist views on Philippines' claim in the West Philippine Seas. Ano ibig sabihin ng defeatist? Alam niyo, hilig nila mag-throw ng jargon. Parang, ano ibig sabihin nun? Diyos ko naman. This is not journalism. Diyos ko, Lord. Kakaloka to. So, Tio Moreno, Amit Paglinawan, Trixie Cruz Angeles, Boss, tapos yung ni-quote nila yung sa Philippine Star, Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Traveler. Ayun. Teka, number Alvin at study teka. Pro-China contradictory but deliberate strategy. They minimize China's aggressive action, downplaying the threat. A January 2024 study by political economy sociologist Alvin Camba documented how influencers cherry-pick and misrepresent academic arguments to downplay China's aggression. Ito, nandito ka, Sas! In one example, influencer Sas Rogando Sasot posted only the abstract of 2017 academic paper about Chinese fishing fleets in disputed waters. The paper discussed how local Chinese government coordinate fishing boats and suggested that international observers might be overemphasizing the military dimensions of the activities. Sasot used this to argue that US and Filipino concerns were overblown, treating a complex situation as an exaggerated military threat. But Sasot conveniently ignored crucial context. The paper was written in 2017, before China had dramatically escalated its activities. By the time she posted it years later, China had built artificial islands with military installation. The Chinese Navy and Coast Guard had become far more aggressive, and Chinese vessels were regularly using water cannons and blocking maneuvers against Filipino ships. Ang artificial island, 2014. Ayan. Ay nako, yung si Cambe, ano rin yan, Ned. Ned, oo. So they are quoting each other na pinapasweldo ng Ned. Correct. So parang, correct. Ayan. Mark Anthony Lopez, who also attended Beijing-sponsored content seminar in 2023. Si Tariela nga sa nag-aral sa US eh. Girl, ano nga sila? Kaya sila nagaganyan kasi nga the US cannot fully take over the minds of the Filipino people. As simple as that. Kasi yun sa Ukraine kasi, they were able to do that. Ganyan din ang ginawa dun sa Ukraine. Yung mga bloggers na alam mo yun, na hindi sila sumasang-ayon dun sa takbo ng foreign policy ng government nila. Ganyan din ang ginawa. They were besmirched, yung isa nga girl, talagang napaalis talaga siya ng Ukraine dahil talagang gusto na talaga siyang tigihin. Nung pumunta pa siya ng Spain, nung nasa Spain na siya, bakla, sinundan pa siya, girl. Alam mo, assassination attempt pa dun sa blogger. Kasi nga, yung blogger na yun sa Ukraine, parang 2 million ata yung followers niya. Yung nanonood ng YouTube niya. So, talagang gusto talaga siya patahimikin kasi nga, pinapanood talaga siya. So, it is the same thing. Yung ginagawa ng PCIJ, ganyan, it's the same thing that happened in Ukraine. Ngayon, dun sa Ukraine kasi, kakaunti lang yung ganon. So, parang, mabilis nilang na-take over yung mga Ukrainian. Pero dito sa pagdating sa Pilipinas, nahihirapan sila. Ngayon, kaya ang gagawin nila, paulit-ulit na sila, pro-China. Bakla wala nang pakialam ang Pilipino kung sa mga pinagsasabi ninyong pro-China. Dahil kung may pakialam sila dyan, unang-una, 2019, dapat ang nanalo yung 8 Diretso. Noong 2022, dapat ang nanalo si Lenny.
kaso nanalo si BBM at si Sara na sinabi niyo pro-China noon. Noong 2025, ganun din. Yung mga sinasabi niyo pro-China, nanalo, kayo talo. Bakla walang pakialam ang Pilipino sa mga pinagsasabi ninyo. Yumayaman. Dear United States, you are wasting your money. Ibigay niyo na lang sa akin. Akong gagawa. True. Ayan. Bakla wala silang, in short, you are ineffective propagandists of the United States. As simple as that. Bakla 2016 yung pa ginagawa yan? 2025 na ngayon, ganun pa rin yung linya ninyo. Let's identify pro-China. Bakla 2025 na ganun pa rin. Bakla since 2016 pa ako sinasabihan ganyan. Wala pakialam ang Pilipino. Umalis pa yung mga nakikinig sa akin. Bakla hindi sila umalis na wala sila pakialam sa inyo. True. Ayan. Anyway, Char, you were saying something? Yung target nila is the youth, di ba? Kasi, well, ganun naman talaga yung target nila. And they wanna plant seeds of doubt yung mga strong sentiments sa Mindanao independence. Kasi nga, pro-China. Yun na yung McCarthyism nila eh. They wanna yung witch hunt na pag ganito yung red flag ka na. Kasi they wanna simplify it eh. Yung list nila dun sa Facebook, it's very simplified. It's very stupid. Na parang Washington Post, ka writer ka and you reduce yourself to this. Parang, and palang ka-awardee ata yan siya eh. Yung si Regine Gabato, which is another disappointing thing. Na you are a palang ka-awardee and you reduce yourself to a useful idiot of the CIA narrative. Parang ganun. Why are you gaslighting us? So, ginagamit pa niyang card niya, I'm from Zamboanga, I'm Zamboangueña, so I should have a legit state on this Mindanao secession thingy. Yeah, and it's embarrassing kasi taga Zamboanga ka and you don't understand the Mindanao sentiment. Oh, well, convince mo yung kapwa mo, di ba? Convince mo yung kapwa mong Mindanaon, di ba? You're just one of how many millions in Mindanao, di ba? Ayun. True, which also... Yan din yung ganyan yung mga pa-neutral nila na yan. Kaya nga di ba I started the live with dun sa kay Erie Niman na content. Hindi ko alam kung na-catch mo yung na-catch ko yun. Huwag tayo mag-divide at mag-intindihan lang tayo, mag-unawaan tayo kasi ang pagdi-divide natin, natatalo tayo ng corruption dahil nagdi-divide tayo, mga ganun. Ganun yung they want to make it embarrassing that you make a stand. Yes, Miss Joy. And it's so ironic kasi we have never been united as a nation, 'di ba? In-explain ko 'yun sa TikTok. Si Haya pala ako for everyone wondering. So, we have never been united as a nation. Regionally nga yung islands nga natin kalat-kalat, 'di ba? Pero the only time we were close to being united is during PRRD's time, and yung approval rating niya is the proof of that we were united. Kasi 90% yung approval rating niya. That means the whole nation is in unity, in approval of this president, diba? How much more proof do you need of unity, diba? So parang now that they are trying to shame us for our bias, which is the leadership of the Duterte type of leadership, they're appealing to unity. Parang doon sila uma-attack yung divided tayo, dapat we have to be united as a Filipino. Nga yung maybe you should check yourself. Oo, at sa mga Tagalog people from Luzon, probably should also check yourself. They should check themselves, no? Kasi yung discrimination nyo against mga Bisaya is also very strong. Kaya nagkaroon ng ganyang sentiment, lumalaki siya, 'di ba? So yun, parang it's ironic, it's funny. I don't know, feeling ko yun nga, yung huge hunch ko is ito yung hunch ko na na-feel ko during the sinasay-op yung Pinas nung sa vaccine eh. So, ganun yung feeling ko ngayon na parang sinasay-op din tayo itong unity thing, neutrality thing eh. Correct. Di ba nga kare-release lang ng budget ng July 2025, bagong budget, mas malaki, mas pinagtibay. Nag-double yung NED budget nila. Correct. So yun. Including PCIJ, di ba? So yun, diba kung ano yung structure nung sa vaccine, nung Sinovac, it's the same thing. Very similar, yeah. Dynamics. Kaya sabi ko, ano ba yung PCIJ again? Parang, di ba, pinapasweldo kayo ng US government? Parang, really?
Na parang, okay, so, kayo ba yan? Huwag tayong kumampi kahit kanino pero tumatanggap ng sweldo, no? Mula sa... Hindi ba? Saan ka nakakita ng mga journalists? Independent daw sila. Pero ang funder nila, US government. True. Ipaliwanag nyo nga sa akin. Ang bumubuhay sa'yo, US government. Tapos, ginagamit mo yung pera ng US government para babuyin mo yung fellow Filipinos mo. Para di ba? Ito lang masasabi ko, ngayon nag-red tag na kayo, yan talaga ang red tagging. Ngayon nag-identify na kayo ng mga ganito-ganito, ano ngayon? Hindi ba? Na parang, ano ngayon? So what? To be true, nobody cares about what you're saying. If Filipinos did care, saka yung mga sinasabi nyong, masasakop na tayo. Bakla! 10 years nyo nang sinasabi yan. Bakit hindi kayo ang praning? Paranoia. True. Pero alam mo, Miss Joy, yung audience nila are the same audience na yung nadala dun sa psyops ng vaccine. And these are also the same audience who are very receptive to, criticizing PRRD's lechon, but are very silent sa 50 million na concert ni BBM. Alam mo yung, nakakadiri eh. Pero, I don't know, like, talo tayo sa mainstream media, di ba? So, yung pushback lang natin is through here, through TikTok, ganun. Pero napaka-anti-Filipino na eh, kasi may results na eh. Yung tourism industry natin, bagsak. Yan na yung result eh. It's impacting our industries. This tourism mess is it's bigger than Cristina Frasco. Kumbaga parang, I don't think a Secretary of Tourism can single-handedly empty Boracay and Bohol by herself. 'Di ba? Yung Boracay at saka Bohol na yun, in fact, kahit wala kang gawin dyan, putya, may pupuntang turista yan eh. Kung hindi na dinadayo itong mga lugar mo na mga world-class beaches, dude, there's something seriously wrong here. There's something wrong with the transportation, there's something wrong with the safety and security, there's something wrong with the pricing. 'Di ba? Culmination na yan ng monumental fuck-up ng everything. Administration. Diyos ko. Diba? Anong dyan? Tsaka, on top of that, yung di ba yung kakakonclude lang ng ASEAN sa Malaysia, which napaka-emotional ng reaction ng Timor-Leste for joining ASEAN, di ba? So, congratulations to them. Pero, it's so embarrassing to be Filipino, no? Kasi yung leader natin walang presence eh. Not just the whole yung transition, yung nandun, yung winelcome siya, pero si PRRD yung sa video, pero wala talaga siyang presence eh. Alam mo yung ang daming mga memes na lumalabas with all the other leaders na ASEAN, pero si PRRD wala, tahimik, walang presence, he's not taken seriously. It's so embarrassing as a Filipino. Like, our leader is, parang, alam mo yung we finally had PRRD who naka-level siya with all the big leaders. We were suddenly may influence na tayo, no? We have a voice. We are represented as a nation of 110 million. Our population is not insignificant, Miss Joy. Our geopolitical location is not insignificant, 'di ba? Pero wala talaga si BBM yung ginawa niya kay yung siya kay Xi, yung pa-Apple niya, so embarrassing. It's like magkaroon ng opportunity para kumamusta. Na parang, parang sa ibang bansa na nandun. Di ba? Why did they not act the way you did? Ibig sabihin, kung wala kang opportunity, pag wala kang opportunity kausapin si President Xi, ibig sabihin, Bex, hindi siya interesado kang kausapin. Parang siyang fanboy, Miss Joy. Ano, pro-China na ba si BBM ngayon? Kasi nagki-handshake siya. Ano yung parang ginawa ni Trudeau before, the Canadian Prime Minister, di ba? Yung interject niyo. Embarrassing, walang dignity, alam mo yun, parang and I'm worried for the ASEAN summit next year. Akala mo meet and greet to ni President Xi. Fan meet up.
Meet and My greet. God. Nagdala siya ng ano, ng Out of place. Oo. BBM. Nagdala siya ng What- ano, light stick. Like, so, ba't walang news na ano, pro China na si BBM? O, di ba? Nakiki-fanboy na nga siya kay Xi. Tapos, walang mga pro China news about BBM. So, yun lang, Miss Oh my Joy. God. Nakakaloka pala. Nabasa ko yung sa kamayan ni BBM. So, ang ginawa pala niya, malayo pa pala siya kay Xi Jinping. Yes, oo. Marami nga siya nilampasan Bakit ng hindi mga nga siya presidential seats. So talagang nag-ano siya, talagang zoom in niya talaga si Tas- President Xi, si Daddy Xi. Yung reaction ni Wang Yi. Naging bodyguard. Sa likod, ano? Napatayo pa Hindi na. kasi ano yun eh. Napatayo siya. Kahit ako kinto. Worried agad Hindi yung kasi una-una, ano pinakongratulate mo? Hindi naman, routine naman na umiikot ang APEC chairman. Umiikot naman talaga ang APEC chairmanship sa iba't ibang bansa. So schedule yan. What exactly do you need to congratulate for? Ikalawa, yung sasabihin mo, we affirm our commitment. Bakla, you will go all out your way in order just to say that. Parang, ano, kaya nang sabi ko, ano ba to, high tide or low tide? Baka parang siya na-excite, no? Oo, fanboy nga malala. Fanboying malala. Very Tapos- late, parang kissing the ass. Oo. Ano ba to? No, tasteless. As in, embarrassing talaga. Tapos sa kanyang press con, ang sabi Tapos, niya, they had to do it kasi Oo. hindi na siya makahanap ng timing para makausap si President Of Xi. course. Ganyan. Tapos kung hindi raw niya lalapitan, baka hindi na raw siya magkaroon ng pagkakataon na i-congratulate si President Xi. that made it worse. That made it worse. I know. That actually made it worse. Ibig sabihin, they don't want to schedule a meeting with you. That's what I said. Sabi ko nga at this point, if President Xi, if he can't get through President Xi, ibig sabihin, President Xi doesn't want to talk to you. Correct. Read the writing on the wall, BBM. Diba? Ang hilig niyang i-ambush si Xi Jinping. Oo. Pangalawa na to eh. Dati rin sa APEC din, di ba? Yun sa may, saan ba yan? Sa US, di ba? Oo. Di ba? Yung nakaganon sa kanya si So, Xi Jinping. Yung inambush niya, yung, ulitin mo nga itsura. Ay, sure. Ganon. So parang, Last mo na to, sabi ni President Xi. Last mo na to. alam mo talaga kasi the Chinese they would rather have someone who a real enemy than someone who pretends to be, who doesn't know where they would like to stand. So eto kasi ang ginagawa niya ngayon, di ba kakababoy mo lang sa kanya ng sa ASEAN? Tapos ngayon ganito. So parang it's sending all the wrong signals. It makes you it doesn't make you reliable because your behavior is either high tide or low tide. And it's just so embarrassing kasi wala namang dapat ipakongratulate. Ay, inject ko yung on the other hand, si Gilbert Teodoro naman, si Defense Secretary natin, di ba sabi niya, parang he chose not to talk to the Chinese counterpart during the ASEAN. Kasi sabi niya, I'll quote, how can you have a conversation when the day before the ADAM, the Minister of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways or suffer the consequences and the Philippines is blackmailing China.
Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? So si Teodoro naman, Diyos ko, ewan ko ba? Ano ba itong mga Hindi. pumupunta sa Oo, mga parang hindi naman ganyan yung linya ni Gibo Teodoro nung nag-export sila ng copper sa China. Correct! Ano ba itong mga to? Hindi naman malaman, parang mga lukewarm, hindi malaman kung mainit ba o malamig. And correct ka dyan Ang ano lang talaga dyan, kasi there is a lot of money for being anti-China. As simple like that. There's a lot of money to be made. Kaya sabi, gusto yung mama, mag-anti-China kayo, mag-vlog-vlog kayo na anti-China, kukunin kayo dyan. Daming pera. No? Their budget is $500 million for this operation. So, maraming yayaman sa pagiging anti-China. So, China ang tunay na sagot sa kahirapan. Ayan. Tsaka ano pala, last point, pero I just want to point out kasi yung mga those group din, sinasabi nila yung budget daw is fake, yung budget na 1.6 billion ng anti-China na US. Actually, it's not fake kasi yung law na yun, hindi siya nagpasa sa Congress nila, hindi siya nagpasa sa Senate, but it got carried over sa isang law nila. Nakalimutan ko na yung name but the budget is still there. So the 1.6 billion na accumulated na 500 million per year anti-China budget is still there. So don't let them sway you, yung bago nilang reply ngayon. Tsaka lastly, Miss Joy, this week kasi may bagyo which will pass through Visayas. So I'm just hoping and praying, hoping na hindi na, matitest na naman to yung fuck up nila, the flood control trillion fuck up scam nila. So I'm just hoping na the damage will not be that big. Kasi kami nasa tail end lang kami, nasa edge kami ng storm, yung si CDO. Pero may mga flood warnings na kami nilabas ng local government. So, if they give us a flood warning, how much more yung kasi dadaan siya sa gitna talaga eh. Ang daming areas of Visayas yung that would be hit. So, that's a lot of flood coming. 200 millimeter of you expected, 100 to 200 millimeter of water rainfall. So, hoping for the best. So yun lang. Have a great night, everyone. Ingat, that's next week Tuesday daw yan bukas. So, ingat mga taga Visayas. Ayan. Thank you, Miss Joy. Thank you, Miss Sas, and everyone. Thank you, Char. Maraming salamat. Si Haya po siya. Si Haya siya sa TikTok. Ayan. Ayun. Okay, Manika, hello po. Hello, Manika. Gising ka pa ba, Manika? Nakatulog na yata si Manika. Hello, Manika. Oh, ayan. Dito na tayo kay Pinay Sweden. Hello, Pinay Sweden. Hello. Long time. Pero lagi ako nanonood. Hindi lang ako makapasok kasi ang dami ko rin ginagawa. Pero lagi ako nakikinig. Wala lang, na-miss ko lang kayo. Hindi. Tsaka kasi din, what can I say? Yun nga yung talagang patuloy na lahat ng mga ginawang maganda ni Duterte, talagang tinaalis nila sa isipan ng mga tao, katulad na ng Dolomite, no? Ang Manila, when you're flying, di ba, papasok ka na ng Manila, makikita mo, ang dilim, ang daming mga bahay, pero yung Dolomite Beach, yun yung isa sa mga, makikita mo, yun ang gawa ni Duterte, no? Pinilit nila ini-erase sa isipan ng mga tao dahil ayaw nila na meron ng Duterte sa Pilipinas na tatakbo pa. So, maging vigilant tayo at patuloy tayong makibaka. Wag tayong napanood mo kanina Pinay Sweden yung content ni Iri Niman, oo. Yung parang no division, yung gano'n. Wag tayo. Motherly yung statement. I wish ganun talaga, no? Na parang, pero hindi, in reality, hindi. Meron tayo, yung sinabi mo. Ang demokrasya, may kanya-kanya tayong stand. Kailangan yes or no ka sa mga issue. Hindi tayo pwedeng, kapit bisig, kailangan lahat tayo mag-agree. Hindi ganun. Hindi ganun. And it's okay. It's okay. Pag kunwari, di ba? If you don't agree on certain things, it's okay. On certain issues. Agree tayo sa labanan ng korupsyon. Mag-agree tayo dyan. Okay. Pero yung lahat tayo, ganyan laban,
No, hindi yun totoo. Hindi yun nangyayari talaga sa practical na buhay. Hindi mo ma-expect with the kind of division that we have right now. It is not brought upon by communication strategies na ang tawag dito, hindi kasi tayo marunong pag-usap. No. The other side do not really want to talk to us. Meron ditong deception, meron ditong greed. Ganon. Yung yellows, yung pink, yung mga Ned paid, they will never listen to our side because they are paid. Yep. Diba? Meron ding mga pet na mga politiko yung mga yan. And they will do everything to manipulate the public psyche, the public perception, para sila ang iboto. So they're not really motivated to solve the problem of the Philippines. Ang motivation ng mga yan is just to be in power. Ganun lang. Ganun. So ngayon, parang ang ano kasi nila is, alam mo yan, yung parang low-key, they want to embarrass us for standing up with what we believe in. Kasi namili na tayo ng posisyon eh. Ito na ang posisyon natin eh. They want to embarrass us eh na, ba't ka kasi DDS? Diba? Ganun. Pero wala naman sila pag tinanong mo naman sila, puro lang sila, hindi na, masyado kayo, ni-idol yung masyado mga Duterte. Pag inunanan mo naman sila ng mga facts na ginawa ng mga Duterte na maganda, wala naman din silang masabi. Correct. So, wala na ng mga magagandang sapagkat maraming magagandang nangyari nung time ni Duterte. Sabi ko nga, baka golden age ng Philippine history. That's a golden age na naramdaman ng mga Pilipino na, meron weekend pala, no? Presidente. Oo. Parang pwede pala talaga nating isolve yung... Correct. Ang sarap pala maging Pilipino pag nasa ibang bansa kung pumunta dito si Duterte, kahit hindi siya nakakarating dito sa Europa, ang mga Europeans, presidente niyo si Duterte, okay siya. Alam mo yun, napaka-popular niya. Ang sarap maging Pilipino, nakaka-proud. Tapos ngayon, etong Asean, naku, ewan ko ba, parang, napapatingin din ako minsan sa ulap. Sabi ni Admiration, when it was convenient, they started the division. Now the opposition is stronger, gusto ng unity. This is the result of their own doing. Stop deceiving us. Correct. Ayun. Kakaloka sila. Main problem, bakit bumaba tourism? Kasi dumami na naman ang kriminal. Sabi ni Henry Belief. Patong-patong eh. Unang-una, napakamahal mag-travel within the Philippines. Sobra. Napakamahal. Dati, afford mo yung kunwari, yung kahit hindi ka magtipong 6 months ahead, ipaplano mo. Kasi hindi naman ganun yung, pag local travel kasi, yung isa sa mga factor ng local travel is yung spontaneity ba? Na, sige nga, parang, mukhang next week, merong long weekend, sige nga, travel tayo, ganyan. Isa yun doon sa mga drivers dapat nung local travels eh. Kaso nga lang, pag bibili ka ng ticket, let's say 1 week before nung desired mo na mag-travel, kasi naka-chani ka ng leave or merong holiday na recently lang in-announce, ganyan-ganyan, hindi ka naman makapag-travel ng wagas. Kasi nga, ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal. Yung kagaya ng isang araw nga, sabi ko, alam mo yun, Pinay and Sweden, nagpunta ako ng Davao, mag-book ako, parang yung binook ko 2 days before nung travel. Masyado naman na talagang malapit. Pero ang presyo is 11,000, one way pa lang yun. Ang mahal. 11,000 pesos, 11,700, almost 12,000, ganun. Ganun yung presyo nung ticket. Even before, kasi nga, tawag dito, medyo meron akong ganung sakit eh, yung magbubook lang ako pag malapit nga, ganun. Even before, ganun din ako mag-book ng ticket ko. Pero usually hindi ganun kamahal, 5,000, 4,000, 3,500, 2,500, ganun lang yung ticket. Malapit na yan, as in yung 2 days, 3 days na lang yung window nun before the desired flight. Pero hindi siya umaabot ng ganung kamahal. Yun, sobrang mahal na talaga. Parang, paano mo kunwari nakachani ka ng leave or nagkaroon ka, di ba yung spontaneous trip lang? Diba? How are you going to encourage local tourism kung ganun ka mahal mag-go around within the Philippines? Tapos yung mga turista talaga hindi sila pupunta. Katulad nga ng sinabi ni Sas, ang daming mga turista ng mga Chinese. Dito lang sa Sweden, uuwi ako ng Pilipinas, dito sa Stockholm, sa Arlanda. Sabi ko, ang dami mga Chinese dito, mga grupo-grupo sila. Pumunta rin ako sa Finland, ganun din, ang daming mga Chinese. So, the mere fact na nawalan tayo ng mga Chinese tourists, ang sakit noon sa tourism industry natin, sobra. Tapos, tayo naman mga Pilipino, hindi tayo makapag-turista sa sarili nating bayan. Kasi nga, ang mahal-mahal. Mahal, correct. Sobrang mahal. Tapos yun din, yung notion na,
ayoko na nga sana na banggitin na yun na nga yung mga pag may mga kaibigan ako mga foreigner gustong pumunta ng Philippines, ano na saan ba magandang lugar? Sabi ko, ito dito sa ganito, sa ganito, sa ganito. Kailan magandang pumunta? Pwede mga 2028 na kayo pumunta. Huwag naman na kayo pumunta ngayon. Mga alam mo yun, yung nakakadismaya, pero yun kasi yung katotohanan. I mean, yung US dollars nga, dapat tumatuwa kami kasi, uy, ang laki ng dollar, talaga pag pumunta ka ng Pilipinas, sobrang, alam mo yun. Pero ang mahal naman ng mga bilihin. Ang mahal ng mga airfare. Ang mahal ng mga hotel, ng mga pagkain. As in, paano na yung ordinaryong Pilipino na gusto niya sana mapagmahal siya sa bahay. Hindi, kaya sa mag-abroad ako, dito na lang natin ilagay yung pera natin sa Pilipinas. Ang mahal nga paano pa? Hindi hindi good business decision. Hindi mo rin masisisi yung si Juan kasi gusto na rin niya pumunta sa Vietnam, sa Cambodia kasi mas may worth naman yung pera niya doon. Correct. Makaka-relax pa siya. Diba? Totoo. Kanina nag-check ako ng mga as in random lang talaga ng mga travel vlogs sa Taiwan, sa Vietnam at saka sa Thailand. O pagkatapos, oo, 'di ba? Thailand, 4 days? 4 days na travel niya sa Thailand, 10,000 lang yung nagastos niya. Yung sa Vietnam, 4,000 lang yung nagastos niya 3 days. 'Di ba? Tapos nakapag-Bangkok pa siya. Nakapag-Bangkok siya. Ang galing ng tourism ng nila, strategy nila. True. May bagong gimmick si si Cristina Frasco kasi ang tawag dito. Pero I'd like to discuss that with someone from the food and beverage industry on what they think dun sa strategy ngayon nila Cristina Frasco na ang tawag dito magpa-rate Michelin yung mga ratings. Ayun, so in-invite nila yung Michelin para i-rate yung mga food dito sa Pilipinas, ganyan. Ayan, kasi it was so effective sa Thailand It was so effective na boost talaga yung local tourism and Philippines is copying it. Ganon. So dito sa Metro Manila, parang nag-start na yung first round ng pag-rate ng mga pagkain, ng mga restaurant, kainan, ganyan. So tingnan natin kung anong mangyayari. Kaso nga lang, ito yung sinasabi ko, yung turismo kasi, culmination yan ng lahat ng mga basic mga fundamental how would I say it? But fundamental services dun sa bansa mo, transportation services. Yes. Kung kunwari, sabihin na natin, ang dami mong Michelin rated restaurant dito sa Pilipinas. Who would want to go around Metro Manila? Sa totoo lang Kakatakot. Correct. Who would want to, di ba? Kung kunwari galing ako ng QC galing ako ng QC tapos magbubook ako ng Grab papunta ng airport. Almost 2,000 plus na yan. Pesos. Diba? O kung kunwari ikaw magagaling ka ng Sukat Parañaque pagkatapos gusto mong itry yung Michelin rated na restaurant, how would you get there? So tama ka, may mga factors correct yung transportation, yung safety rin, syempre. Oo, correct, yung power ng money mo. I mean, okay, 'di ba? Ang daming mga factors that you have to consider, na mga ingredients para maging successful yung idea na yun Ang dami. Uy, lumindol daw sa sa Negros, 5.3. Kasi nag-aalburuto yung Mount Canlaon Ingat-ingat, Miss Gracel. Ingat-ingat. Grabe. Hala, baka mamaya meron na namang kasi nang lumindol ng malakas sa Cebu, ang kasabay niyang lumindol, Negros din Oo. Okay. Ayun. That will only appeal to the A crowd, sabi ni Pat. May mga sila, ano ba yung tawag dun sa rating na yun, yung mga hindi fine dining, pero meron yun yung mga parang hawker na mga kainan. Meron ganun meron din sila mga ganung i-rate So, para on the cheaper side. Ayan. Grabe, yan, yung biyahe ko papuntang Portugal next 3 days, 2 nights with Airbnb, 186 euros lang. Bill Gourmand, ayun. Pinost nito ni Crisette, ayan. Nakakatakot na pala gumastos sa Pilipinas. Yes, sobrang mahal. Sobrang mahal. As in, eto naalala nyo nung nagpunta ako ng
ng Davao. Kasi di ba dinimanda ako doon ng PNP Region 11. Ang ticket ko, kaming dalawa ng lawyer ko, ang ticket ko papunta, kaming dalawa, umabot ng 27,000. Oh my Yung God. ticket ko pabalik, dalawa kami ng abogado ko. Teka ha. Yung ticket ko pabalik, asan na yan? Yung ticket ko pabalik, 17,218 pesos and 4 cents. Sabihin umabot ng, oh. So 25 plus 17. Yun yung round trip ticket namin nung abogado ko. Dahil dinimanda ko ng PNP Region 11 sa Davao na I have to go there to intercept my preliminary investigation notice. Kita nyo yung kung gaano katbongga yung ano na yan, yung mga harassment na ginagawa sa amin. Of course, I have to bring my lawyer there. Wala pa yung bayad dun sa hotel, ha? Wala pa yung bayad dun sa hotel, wala pa yung accommodation dun. Wala pa yung bayad namin sa pagkain dun. Diba? Wala pa. Yun pa lang yung ginawa namin dun. O ganyan po kamahal mag-travel dito sa Pilipinas. Diyos ko. Ayun lang. Anyway, tawag dito, mag-end live na ako kasi kailangan ko pa sunduin si Tio ng maaga. I know. Salamat na madami, Joey. Thank you, Pinay Sweden. Maraming salamat sa pag-join. Namiss kita. Okay, bye. Sas, mag-last words ka na. Ang aking last words ay good luck sa lahat. Okay, good luck talaga sa lahat. Ayun. Well, merong before we end the live, merong chika tungkol sa ang tawag dito sa may mga nakikita ko na nagpo-post and it looks like there's going to be a big rally daw. May intel nga daw tong si Jesus Falsis May intel nga daw siya na na meron daw mga magaganap November 3 onwards, kineme, ganyan. Ganong etchos balungos. Ako naman, ang reaction ko dyan, kung totoo na magsasama-sama na ang mga religious denomination para mag-rally at para hilahurin si BBM na mag-resign na, edi go, I'll join. Diba? Kung ganun kung totoo yung sinasabi ni Palsis, na magkakaroon ng mga pasabog, magkakaroon ng mga, at magsasama-sama na ang KOJC, JIL at INC sa certain date, ganyan. Edi I'll join. Ano problema nyo? And I encourage all of you to join also. Pag nagsipaglabasan na yung mga yan, at talagang magbuwelga para hilahurin palabas ng Malacanang si BBM, edi I'll join. Ganun simple. Diba? Ganun lang kasimple. Takot sila kasi yung iglesia, sobrang husay mag-mobilize Diba? Well, matakot talaga kayo. Diba? Kung totoo, matakot talaga kayo. So yun, sama kami, Muslim community, sabi ni Butter Cheese Loaf, correct. Sangrekwa rin yan. At hindi natatakot yung mga yan. So, ganun tayo, diba? Ayun lang. Siya, sige na tayo matulog na at bukas ay meron akong mga ibabalita sa inyo na bonggang-bongga habang iminimit ko si Tio Moreno. Ayun. I'll see you tomorrow and